Kasabay na uwian ng marami para sa Kapaskuhan ang simula ng matagal nang hinihintay na rehabilitasyon sa EDSA. Binabantayan din ng mga PUV na namamasada kahit kolorum. Saksila, si Bam Alegre. Bam? Pia, 3 kolorum na van na biyaheng probinsya ang na-intercept ng mga otoridad dito sa Cubao, Quezon City. Nahuli ang ilang van na ito na bibiyahe sana pa probinsya, isang araw bago ang bisperas ng Pasko. Papunta sana ng Isabela at Camarines Sur ang mga van, pero wala maipakitang kaukulang dokumento ng sitahin ng SAIC o Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Kumpiskado ang kanilang mga plaka at for impounding ang mga sasakyan. Kukunin din ang mga lisensya ng mga driver at titikitan. Kailangan itong tubusin mismo sa LTO. Depensa ng driver ng mga van, mga kamag-anak lang daw ang sakay sana ng sasakyan. Pero sa pagsisiyasat ng SAIC, may ilang pasahero na hindi nila kakilala o kaano-ano. Ito po'y napakadelikado para po sa ating mga kababayan sapagkat hindi po sila covered ng mga insurance ng mga sasakyan pong ito at yung pong yung pagiging kolorum ay illegal at yung pong mga pamasahe ay hindi nare-regulate. Yung mga sakay po namin, sir, alos mga konektado lang din po sa pamilya po na mga gusto pong makauwi ngayong Pasko. Kanina, abala na rin ang provincial bus station sa EDSA Cubao ng pasyalan namin. Patuloy ang pagdating ng mga pasahero, bitbit ang kanilang mga bagahe, pauwi sa kanilang probinsya bago ang Pasko. Sa PITX, nagdagdag na ng mga bus. Bandang tanghali, nagkaroon ng ilang segundong power interruption pero hindi naman nakaapekto sa operasyon. Mula December 19 hanggang kahapon, nasa 800,000 pasahero na ang dumaan sa PITX. Naasahan po natin na 23 po ang pinakamaraming mga babiyahe dahil ito na po yung last day bago po yung start ng ating Christmas holiday. 190,000 to 200,000 po nakita natin for today. Nasa 1,600 special permits ang inisyu ng LTFRB para sa dagdag na bus. Meron pong congestion ngayon sa Port of Macnog dahil sa volume lang talaga. So yung turnaround time ng ibang bus medyo tumatagal more than usual, no? So yun ang ating minomonitor kung kailangan pa talaga mag-issue ng additional special permit. Kasabay ng exodus ng mga sasakyang biyaheng probinsya ang simula ng rehabilitasyon ng EDSA bukas alas 11 ng gabi. Naglabas ng schedule ang DPWH para sa 24 oras na pagkukumpuni hanggang December 27. Sa southbound, may concrete reblocking sa ilang bahagi ng P. Celia Street hanggang Rojas Boulevard at tramo flyover hanggang P. Celia Street. Gayon din sa northbound ng Rojas Boulevard hanggang Park Avenue at Park Avenue hanggang Taft Avenue. Asphalt overlay naman ang gagawin sa ilang bahagi ng EDSA Orense hanggang Urdaneta Village southbound, EDSA Orense hanggang Magallanes Interchange at tramo hanggang Loring Street. Magbibigay ang DPWH ng panibagong schedule ng pagkukumpuni para sa December 28 hanggang January 5. Wala ring coding mula ngayong araw hanggang December 25 at mula December 29 hanggang January 2. Sa kanto naman ng EDSA at Scout Borromeo sa Quezon City, tumagilid ang isang van matapos sumalpok sa concrete barriers ng EDSA southbound pasado alas 10:30 ng umaga. Nagtulungan ng mga motorista para mailabas ang mga naipit na pasahero. Ayon sa MMDA, isa ang sugatan. Wala namang indikasyon na nakainom ang driver. Pia, makikita ninyo sa aking likuran, ganito karami yung mga pasahero rito na naghihintay ng masasakyan. At patuloy naman ang pag-ikot ng DOTR SAIC para tiyaking walang biyaheng kolorum. Mula rito sa Cubao, Quezon City, para sa GMA Integrated News, ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.